Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inaanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang mga tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa sa iyo at lalapit na nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay niyo yung upuang yan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit na nag-anyaya sa iyo, kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. At sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo. Sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, mga bulag, ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Habang pinapakinggan po natin ang mga pagbasa, sa palagay nyo, meron na kayong kaisipan tungkol saan kaya yung sermon. Tagalog, letter K. Sa English, letter H. Ano po yun? Letter H, humility, hindi po ba? Mula sa unang pagbasa, yan ang sinasabi, anak, maging mapagpakumbaba ka. At sa Ebanghelyo, narinig natin kung paanong yung mga Pariseo nagbabantay pero sila ay napansin ng Panginoon. Kasi pinipili nila yung mga piling upuan, tanging upuan. At gusto nila sila yun nandun. Ano nga po ba yung maging mapagpakumbaba? Tayo po kasi mga Pilipino, kuminsan, yung ating pagiging mahiyain, wala sa lugar. Gumagawa ka ng mabuti, nahihiya ka. Yung mga walang hiya, walang kahihiyan. Hindi po. Misplaced kung minsan po yung concept natin ng hiya. Kaya nga, di ba, pag binabati ka, di ba, sasabihin sa'yo, uy, ang ganda-ganda mo, bumabata ka. Oh. Anong sagot mo? Hindi naman. Di ba? Kunwari pa, pero talagang pumapalakpak yung tenga habang naririnig. O kaya, nakakuha ka ng mataas na grade sa school, sa quiz. Uy, ang galing-galing mo naman. O, anong sagot? Tsamba lang. O, di ba? Kung ako yung nagtatanong, baka magdasal ako sa Panginoon, Lord, sana patsambahin mo naman ako. Ba't lagi sila lang nakakatsamba? Pero sinasabi natin yon kasi sa kalooban natin, nahihiya tayo. Pero mali po yung attitude na yon kasi dinidisown natin. Hindi po, ang humility po, hindi yun mo tinatanggi. Yung pong humility dapat acceptance. Tinatanggap mo. Hindi ka nagkukunwari, kinikilala mo kung ano yung nasa iyo at sino ka.
gayon din ang iyong kapwa. Kaya nga pag sinabihan ka na, uy, ang ganda-ganda mo o bumabata ka, ano po yung dapat na sagot? Thank you. Yan lang po yung pinaka-neutral na sagot. Salamat. Kaya binobola ka o hindi, ibabalik mo yung compliment, maraming salamat. Kaya mo din yan. Ikaw din. Huwag naman po mangyaring sasabihin mo, ay talagang ganun. Na magsara nang magbukas ang paraiso na pagsarang ka. Yung pong acceptance, yung pagtanggap, ano yung tinatanggap natin? Tinatanggap natin kung ano yung sinasabi tungkol sa atin. Kinikilala natin. At dahil kinikilala natin, pinahahalagahan natin. At ano yun? Bakit? Ba't nananatili tayong mababang loob? Ang susi po nandun sa unang pagbasa. Madalas pag binabasa po yung readings, sinasabi natin, di ba, itong salita ng Diyos. Tapos sasagot tayo, salamat sa Diyos. Dahil yung mga pagbasa, nangungusap sa atin yung Panginoon. At sa first reading, bukod po sa pagpapakumbaba, ano yung unang salita na narinig natin? Sabi doon sa aklat ni Sirach, anak ko. Ang tao na nagpapakumbaba, yun po siguro yung mahalaga na maisip natin. Bakit tayo hindi magmamalaki? Ba't natin hindi titingnan na mas mataas tayo sa ating kapwa? Dahil una tigit sa lahat, tayong lahat ay anak ng Diyos. At dahil kinikilala natin yung ating pagiging anak ng Diyos, bakit natin aargabyaduhin? Bakit natin pagsasamantalan? Bakit natin mamaliitin yung ating kapwa kung tinuturing natin sila na pare-pareho tayo ng mga anak ng Diyos? Kaya po yung humility, yung acceptance more than of what we are or who we are, what we possess, acceptance that we are all children of God. Kung laging maliwanag sa atin yung tayong lahat ay anak ng Diyos, wala tayong ipagmamalaki o wala tayong ipagmamaliit sa ating kapwa o sa ating sarili. Dahil lahat tayo, mahal ng Diyos, lahat tayo, kanyang anak. At yung unang pagbasa natin, kung tutuusin, sermon na po yun eh. Ang Diyos na ating Ama, sinasabi sa atin, anak ko, magpakumbaba ka sa pagtupad sa iyong tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Minsan lang nga po, sinabi ko po yan, sa bahay, magkakaroon tayo ng iba-ibang mga propesyon. Pwede ka maging doktor, pwede ka maging engineer, pwede ka maging arkitekto, pwede ka maging abogado, pwede ka maging pari, pwede ka maging teacher, pwede ka maging isang negosyante. Pero pag umuwi tayo sa bahay, at pag humarap din lalong higit tayo sa Diyos, ang tingin lang sa atin ng ating mga magulang, ng ating Ama na Diyos, tayo lahat ay anak. At titingnan kung tayo ay tumupad sa ating tungkulin. Hindi pinag-uusapan po doon na mas mataas ba yung grade mo, mas marunong ka ba, mas mayamang ka ba, mas magaling ka ba, mas marami ka bang mga credentials. Ang titingnan ay tumupad ka ba sa tungkulin? Naging tapat ka ba sa iyong tungkulin? Habang ikay dumadakila, lalo kang magpakumbaba. Hindi mangyari na ipinoflaunt mo o pinagmamalaki mo o ano man yung mga bagay o biyaya na kaloob sa iyo ng Panginoong Diyos. Dahil pagka ganun na po yung ginagawa natin, ibig sabihin nun, hindi na tayo nagiging maka-Diyos. Makamundo na tayo. Makasarili na tayo. Sapagkat kalulugdan ka ng Panginoon. Kaya nga po, kapag tinitingnan natin yung ating sarili na mas katangi-tangi kaysa sa iba, di ba yun po yung nangyari doon sa gospel eh. At tinignan natin sarili natin na mas nakahihigit. Nag-uunahan tayo doon sa pwesto.
At pagka hindi ka kinilala, masama ang loob mo. Pag di ka napasalamatan, nagdadamdam ka. Pag hindi ka pinansin, nagtatampo ka. Meron kang false sense of entitlement. Pero kung ikaw'y mapagpakumbaba, hindi ka magdadamdam. Bakit? Kasi ang pinakamahalaga sa iyo, hindi yung kilalanin ka ng iba o dakilain ka ng iba, kundi yung alam mo, pag humarap ka sa Diyos, Lord, para sa iyo to lahat. Dahil pinagkatiwala mo sa akin, ibinabalik ko lang. Nagsisikap lang ako na maging tapat. Ginagampanan ko lang. Kung kaya hindi mo siya aabusuhin, hindi mo siya sasayangin, bagkus gagamitin mo ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. At kung minsan, gumagawa ka ng mabuti, ikaw yung masama. O kaya maaari ka magdamdam. Ano po sasabihin sa atin? Maging mababang loob ka pa din. Di ba merong kasabihan po yung mga magulang natin matatanda, lagi mong alalahanin, walang nawawala sa tao na mababang loob. Paminsan sa buhay, mararanasan po natin yan. Yung ikaw yung gumagawa, tapos ng mabuti, tapos ikaw yung pinupulaan o pinipintasan o inuusig. Pero hindi dahilan yun para tumigil ka doon sa bagay na tama na ginagawa mo upang hinaan ka ng loob. Patuloy mo pa rin gawain yun. Bakit? Kasi yun yung katapatan sa iyong tungkulin. Yun yung pagtanggap mo sa ibinigay ng atas sa iyo ng Panginoong Diyos. Hindi para hiyain yung iba o maliitin o ipahamak. Kundi para gawain kung ano yung tama, kung ano yung katarungan, kung ano yung pagmamahal. At pag ginagawa po natin yun, marahil may magdadamdam sa atin, marahil merong masasaktan, pero alam natin yung bagay na yun, yun yung katapatan sa Diyos. Kaya walang mawawala sa tao na mababang. Kasi sa bandang huli, lilito pa rin kung ano yung katotohanan. Kung ano yung kalooban talaga ng Panginoong Diyos. Kaya po, yung humility, yan ang susi talaga sa kabanalan. Kaya nga, sabi misa na isang santo, humility is the mother of all virtues. Hindi po tayo magiging ganap. Hindi tayo lubos na magiging mapagmahal at banal kung wala po sa atin yung kababaang loob. Kaya pagsumikapan po natin yun. Lagi tayong kumilala at magpasalamat sa mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon at maging mapanagutan dito. Maging matapat. Sa anumang ibinigay sa atin ng mga atas na gawain, pagsumikapan natin, pagbutihan natin, gawain natin ng mabuti. Gawin natin na may kalooban na tumutupad sa kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng sarili. Yung pangalawa po, sabi doon sa dulo na ebanghelyo, sinabihan ng Panginoon yung pong nag-iimbita. Sa susunod ka, pag-iimbitahin mo, pag mag-iimbita ka, huwag yung mga kaibigan, yung mga mayayaman mong kapitbahay, o mga kamag-anak. Ang imbitahan mo, yung mga bulag, yung mga pingkaw, yung mga pilay, yung mga pulubi. At maganda po yung sabi dun sa dulo at gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Yung pong bahagi na to na ebanghelyo, gusto ko pong tingnan sa dalawang pananaw. Yung pong humility, galing po yan sa salitang Latin, humus. At yung pong humus, ang ibig sabihin po nun ay fertile soil. Pag naririnig po natin yung lupa, diba? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay lupa. Diba? O nakangiti kayo, nalaligo naman ako kanina, di naman ako naglulupa. Diba? Meron po tayong negative concept nung lupa. Para bang paglupa, mahina, paglupa, makasalanan. Kasi, yun naman, di ba? Tayo alabok lang Pero hindi po ibig sabihin dahil lupa ay kasalanan na. Marahil sabihin natin, ito yung bahagi ng karumihan. Kahinaan. Kaya nga po sa humility,
Napakahalaga na kinikilala natin yun. Hindi lang yung mga mabubuting katangian natin, maging yung mga kahinaan natin. Hindi para andukhain natin yung ating sarili. Hindi para maliitin natin yung bawat isa. Kasi ang tunay na tao na lumalakas, alam niya yung kahinaan niya. Hindi para sabihin, oh, mahina ako. Hindi. Para kilalanin ng ang pangangailangan natin sa Diyos. Kaya ngayon second reading po natin ang ganda-ganda. Lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo kay Jesus. 3 beses po yan. Lumapit kayo sa kapulungan ng mga banal. Come to Jesus. Sabi po ni St. Paul, kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Kasi wala akong pwedeng ipagyabang. Ang magpupuno sa anumang mga kahina at pagkukulang ko ay ang Diyos. Hindi sa inasa mo sa Panginoon, kundi sa pagkilala mo sa pangangailangan mo sa Diyos ay mapagpunan mo kung ano man yung pagkukulang at masupil mo, mabago mo kung ano mang mga pagmamalabis yung nagagawa mo sa iyong buhay. Kaya nga po, yung sinabing inimbitahan yung mga pilay at pingkaw. Tayo, iniimbitahan tayo ng Panginoon sa kanyang hapag. Ano kaya ang tingin sa atin ng Panginoon? Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan ba pipi? Kasi marites? Yan ba bingi? Kasi manhid? Yan ba ay bulag? Kasi nandun na sa harapan yung gagawin para pa ring tiniban, hindi makakilos. Pag sinuri natin yung ating sarili, meron tayo iba-ibang kahinaan. Meron tayo iba-ibang mga kakulangan at may tuturing nating kapansanan. At alam yan ng Diyos. Pero inaanyayahan niya tayo para ipadama niya sa atin na wini-welcome niya tayo. At habang tayo buhay, ngayon, napakagandang araw para magtuwid, para magpuno, para magsupil, para manumbalik sa Panginoon. Soil. Pero, ang pangalawa pong maganda din, ang tingin din sa atin, bagamat meron tayong mga kahinaan, hindi tayo basta lupa lang na puno ng mga kahinaan at karupukan. Ang humus po ay fertile soil. Ang itatanim sa puso natin, di ba parang lupa, pag ang lupa tatamnan, ano ginagawa mo? Di ba nililinis niyo po muna yan? Binibistay mo pa nga yan. Tinatanggalan mo pa yan ng mga ugat-ugat at kung ano-anong mga damo. Para Para maging mas mabunga. At ganun din yung buhay natin. Ang bawat araw, kaya nga sinasabi, we are all a work in progress. Para Para hayaan natin ang Diyos na kumilos sa atin. Kaya sa bandang huli, hindi lang mang-imbita pag birthday mo ay magpunta ka sa isang bahay ampunan. Hindi lang kapag Pasko mag-outreach ka. O hindi lang kapag anniversary gagawa ka na isang charitable act. Bagkus, nandun na sa araw-araw mong buhay, paano ka nagiging tapat? Ngayon, isang panibagong araw. Paano ba natin gaganapin yung ating mga pananagutan? Sino nga bang anak din ng Diyos na kapwa natin ang pagpapadamahan natin ng pag-ibig ng Panginoong Diyos? Na hindi tayo naghihintay ng kapalit. Na ang masarap lang talagang isipin, balang araw pag humarap tayo sa Panginoong Diyos, sa kasasabihin sa atin ng Panginoon, ginawa mo lahat ito sa akin kasi ginawa mo to sa mga tao na hindi makagaganti sa iyo dahil sa iyong ginawang kagandahang loob at kabutihan sa kanila. Ang masama, pagharap natin sa Panginoon, saka tayo tuturo yan yung walang yan na yan. Yan yung naging dahilan, kaya ganito o ganyan. Sana wag pong ganoon. Kaya wag nating sayangin. Araw-araw, kaya napakahalaga po ng pagdadasal para hindi tayo lamunin ng karuwagan ng mundo, na hindi tayo lamunin ng mga aliw, at nandun na malulung tayo sa mga bagay na ito na makamundo at makasarili.
Bagko sa kababaang loob, sa ating taimtim na pagdadasal, magampanan natin ng lubusan yung ating mga pananagutan. At araw-araw ay makapaghain tayo sa Panginoon ng kabutihan na ginagawa natin ng malasakit at pagdamay, pagtulong sa ating kapwa, sa pagganap natin ng matapat sa anumang atas o kaloob sa atin ng Panginoong Diyos na biyaya at pananagutan.